Nakapag North Luzon Loop ka na ba? Kung hindi pa, tara samahan nyo kami mga kalakay. Bali ang makakasama ko nga pala sa aking biyaheng North Loop ay si Bayaw at saka si Papa. At ang day 1 nga namin para sa North Loop ay Manila hanggang Isabela. Kaya naman Lord, gabayan nyo kami sa aming mahaba-habang biyahe. Dumiretso na nga rin muna kami dito sa San Juan para sunduin si Papa. At sakto naman pagdating namin dito sa bahay, nakahanda na nga rin si Papa at kami na nga lang din ang hinihintay. Bali ito nga rin pala yung gagamitin ni Papa Motor, itong Honda Click version 3 na pinahiram naman sa kanya ng panganay naming kapatid. Bali alas 4 na nga rin ng umaga at magsisimula na nga kami sa aming biyahe mga kalakay. Makalipas nga lang ng ilang minuto ay nakarating na nga kami dito sa may monumento. Tapos kumanan na nga rin kami papunta ng MacArthur Highway. Dire-diretso na nga lang to hanggang sa nakarating kami dito sa may Balagtas, Bulacan. Tapos kakanan na nga ulit kami papunta naman ng Plaridel Bypass Road. Ilang kilometro na nga lang din ang layo ay kumanan na nga ulit kami papunta naman ng Bypass Road. At babaybayin na nga namin tong Plaridel Bypass Road na may kahabaang 22 kilometers. Tuloy-tuloy nga lang din ang pagbaybay namin dito sa may Plaridel Bypass Road. Mabuti na nga lang din at walang gaano mga malalaking sasakyan. Makalipas nga lang ng ilang minuto ay nakarating na nga kami dito sa may dulo ng Plaridel Bypass Road at nakarating na nga kami dito sa may San Rafael, Bulacan. Pagdating nga namin dito sa may San Miguel, Bulacan mga kalakay, dito na nga namin napagpasyahan na kumain ng almusal. Bali naglugaw na nga lang kami dito at sinamahan na nga lang din namin ng itlog. Pagkatapos nga namin kumain, nagpatuloy na nga agad kami sa biyahe at papasok na nga kami sa Nueva Ecija mga kalakay. At nadaanan na nga rin namin tong arko ng Gapan, Nueva Ecija. Dire-diretso nga lang to at paglampas nga namin ng tulay, nadaanan na nga rin namin tong arko ng San Leonardo. Pagdating nga namin sa Santa Rosa, Nueva Ecija, nakaramdam nga ako ng antok kaya naman napagpasyahan namin na magpahinga muna sandali at uminom muna ng soft drinks para naman kahit papaano ay magising-gising yung diwa ko. Pagkatapos namin magpahinga ay nagpatuloy na nga agad kami sa biyahe at nakarating na nga kami dito sa may bayan ng Cabanatuan. Sa bypass road na nga kami dumaan mga kalakay kaya naman ang bilis namin nakarating dito sa may dulo ng Cabanatuan. Nandito na nga rin kami sa bayan ng Talavera. Sa patuloy na pagmamotor nga namin ay nadaanan na nga namin tong arko ng Balok, Science City of Muñoz at San Jose, Nueva Ecija. Bago nga kami magpatuloy sa biyahe paakyat ng bundok, dumiretso nga muna kami dito sa may GT Oil para magpa-full tank ulit. Nakilala nga rin tayo ng mga taga GT Oil kaya naman binigyan ko na nga sila ng mga pamalakasang sticker. Pagkatapos ay nagpatuloy na nga kami sa biyahe at ito binabaybay na nga namin tong paahon na kalsada. Daanan na nga rin namin tong unang rock shed dito sa may Nueva Ecija mga kalakay. Pag-akyat nga namin dito sa may Karanglan ay paganda na nga ng paganda yung mga tanawin na nakikita namin. Minto nga muna kami dito sa may pwesto ng kaibigan namin dahil naghihintay nga daw yung mga pamangkin niya. Tamang pahinga nga muna ulit kami dito at kwentuhan. Makalipas nga lang ng ilang minutong pagpapahinga namin ay nagpaalam na nga rin ako kay Lakay Junior at magpapatuloy na nga kami sa aming biyahe. At habang binabaybay nga namin tong kahabaan ng Karanglan, grabe napakaganda nga talaga ng tanawin dito. Talaga mapapasabi ka nga na napakasarap talaga magmotor. Hindi pa nga kami nakakalayo kay Lakay Junior, may nakakilala nga sa ating isang solid kalakay kaya naman nagpa-picture na rin at binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker. Pagkatapos ay nagpatuloy na nga kami sa biyahe at napapaturo na nga naman ako sa napakagandang mga tanawin na nakikita namin dito. Tunay nga talaga napakasarap mag-rides mga kalakay. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-rides na rin kayo lalo na sa nalalapit na long weekend. Grabe nga rin yung mga packet at pakurbad ng kalsada dito papunta ng Santa Fe. Mabuti na nga lang din napakakapit ng quick tire na ginagamit nating gulong. Kaya naman kahit bumangking ako ng bagya hindi ako nag-aalanganin. Nadaanan na nga rin namin tong pangalawang rock shed dito sa may Nueva Ecija. Hindi na nga rin naman kalayuan nakarating na nga kami dito sa may dulo ng Nueva Ecija at andito na nga kami sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Natapos na nga kami sa puro paahon ng kalsada. Ito pababa naman na yung binabaybay namin ngayon. Pababa nga namin dito sa may bayan ng Santa Fe, may nakakilala nga sa akin kaya naman binigyan ko na rin ng mga pamalakasang sticker. Salamat sa suporta nyo mga kalakay. Patuloy na nga kami sa pagmumotor mga kalakay at nakababa na nga rin kami dito sa may bayan ng Aritaw. Nakakilala nga sa ating isang solid kalakay na kanina pa nga daw naghihintay dito kaya binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker. Dating nga namin dito sa may Dupax del Sur nakita ko na nga naman yung bundok Pag-ibig. Sa unang pagkakataon nga pupuntahan nga namin for today's video mga kalakay. Pag-akyat nga namin dito sa may bundok Pag-ibig talagang namangha ako sa mga nakikita kong tanawin mula dito. Dumadaan nga ako dito lagi ko nga pinagmamasdan to at ngayon naakyat ko na nga rin. Sa bundok Pag-ibig to inakyat ko na nga rin si Bayaw dito baka sakaling magkaroon na rin ng pag-ibig. Pagdating nga namin dito sa may Bambang Nueva Vizcaya, may naghihintay nga sa ating solid kalakay para humingi ng sticker at magpa-picture na rin. Hindi na nga rin nagtagal nagpatuloy na nga kami sa biyahe at binabaybay na nga namin ito napakahabang tulay na merong magandang tanawin. Pagdating naman namin ng Bayumbong may solid kalakay nga tayong humabol para magpa-picture at humingi ng pamalakasang sticker. Nung nakarating naman kami dito sa may Solano, dumiretso naman kami sa may Bicos Kitchen Solano branch. Dahil may mga solid kalakay nga dito na naghihintay sa akin para magpa-picture at humingi ng pamalakasang sticker. Mainit na nga rin yung panahon kaya naman nag-ice cream muna kami. Subukan nyo na nga rin kumain dito sa may Bicos Kitchen Solano branch. Dito lang to sa may Barangay San Luis, tapat lang San Luis Elementary School. Binigyan pa nga si Papa ng Kangin Water at itong Kangin Water na to napakaganda nga. Napakarami magandang benepisyo sa katawan
kanto. Pupunta pa nga kami sa may Bicos Kitchen main branch sa may Bagabag. Dito na nga kami dumaan sa may shortcut. Mabuti na nga lang din inalalayan tayo ng isang solid kalakay natin. Ilang minuto pa nga nakarating na nga kami dito sa may Bicos Kitchen Bagabag. Maraming salamat na nga rin kay Lakay na nag-guide sa amin. Bali dito na nga rin kami kakain mga kalakay at titikman nga namin tong bulalo nila. Kaya naman tara, mangantayupay lang mga kalakay. Bali sumabay na nga rin kumain sa amin yung kaibigan ko na may-ari ng Bicos Kitchen. May solid kalakay pa nga tayong pumunta dito sa may Bicos Kitchen para humingi ng pamalakasang sticker. Bago nga kami umalis iniwan ko na nga rin kay Lakay itong mini driving light na napanalunan ng isang solid kalakay natin. At dito niya na nga lang daw kukunin. Katapos ay nagpaalam na nga rin kami kay Lakay at magpapatuloy na kami sa aming biyahe. Nadaanan na nga rin namin tong pangalawang mahabang tulay na mayroon din magandang tanawin mga kalakay. Sulit na sulit nga din talaga yung pagmumotor namin dahil sa mga napakagandang mga tanawin na nakikita namin. Paglampas nga namin sa mahabang tulay mga kalakay, magsisimula na nga na naman ang mga puro paahon at pakurbadang kalsada. Syempre matik na yan, kasunod naman na puro paahon na kalsada ay puro mga pababa naman na kalsada. Pagdating naman namin dito sa may Jardín Nueva Vizcaya, nakilala nga tayo na sir kaya naman binigyan ko na rin ng pamalakasang sticker. Sa patuloy na pagmamotor namin ay sa wakas nakarating na kami sa aming probinsya dito sa Isabela. Nandito na nga rin kami sa bayan ng Cordon. Pagdating naman namin dito sa may City of Santiago, may mga solid kalakay nga tayo dito sa may Gili na kanina pa nga daw ako hinihintay. Yaya pa nga kami pumasok sa loob para magmerienda pero ang sabi ko ay hindi na. Bali binigyan ko na nga rin sila ng mga pamalakasang sticker at maraming salamat po sa suporta ninyo. Nagpa-picture na nga rin sila at shoutout na nga rin sa Gili Santiago Isabela. Talagang napaka-solid ninyo mga kalakay. Nakatapat naman ng Gili meron ngang Honda at nakilala nga rin tayo. Yung isa pa nga ay batchmate ko nung elementary. Napasok na nga rin muna nila ako sa loob para magpa-picture. Honda baka naman. Pagbalik ko nga dito sa may harapan ng Gili, nag-abala pa nga si ma'am at binigyan niya pa nga tayo ng mga pagkain. Kaya maraming salamat po. Habang nandito pa nga kami sa may gilid ng kalsada, nakilala pa nga tayo ng mga ibang solid kalakay natin kaya binigyan ko na rin sila ng mga pamalakasang sticker. Maraming salamat nga ulit sa mga taga Gili Santiago Isabela pati na rin sa mga taga Honda. Pagdating naman namin dito sa may checkpoint dito sa may Divisoria ay may mga solid kalakay tayo. Yun na nga rin yung mga magigiting nating kapulisan at mga nag-OJT na criminology nakilala tayo kaya binigyan ko na rin sila ng mga pamalakasang sticker. Maraming salamat po sa mga suporta nyo mga kalakay. Kita ko nga rin dito yung pinsan kong si Kuya Benjamin na matagal nang humingi ng sticker. Ilang minuto pa nga nakalipas sa wakas nakarating na rin kami dito sa mismong bayan namin dito sa Itiague. Dediretso na nga kami sa bayan nila Commander at nadaanan na nga rin namin tong pamalakasang tulay. At sa wakas nga rin nakarating na nga kami dito sa bayan nila Commander. Talagang napakatibay nga ng pamalakasang motor natin na Honda Click 125. Dagdag pa nga dyan ay yung napakatindi nating gulong na quick tire. Talagang hindi tayo papahiyain sa mga pakurbadang kalsada. Kaya talagang napaka-solid at quality. Dito ko na nga lang din tatapusin muna tong video na to para sa day 1 natin biyaheng North Loop. At kita-kits nga rin tayo sa Bancheto mamaya mga kalakay. Salamat sa panonood ninyo.